Yo, what's up guys? Welcome back to the vlog. And for today's video ay mag-vlog po tayo pag-travel. As you can see sa video na ito ay pupunta tayo sa the summer capital of the Philippines. Yun ay Baguio City. Alam niyo ba guys, unang punta ko dito ay 2013. So itong tunnel na ito ay wala pa ata kung di ako nagkakamali. Yung 2013 na yun ay month of December. Nakapunta ako sa Baguio kasi dahil sa kaibigan ko, namasyal yung mga pinsan niya. Family travel kung tawagin. Siyempre itong kaibigan ko iniyaya ako. Dito muna tayo sa itong nakikita niyo na flyover. Alam niyo ba guys, nung pumunta ako dito 2013, wala pa ito. So ang daming nabago, how many years yung nakaraan. Dahil nandito na tayo sa Baguio. Kung makikita niyo guys, yung puti na sa bundok ay puro yan bahay. Mga building. Kaya itong video na ito ay mahaba-haba kasi ay para sa mga taong hindi pa nakapunta dito sa Baguio City. Oo, malamig siya. Pero alam niyo ba guys, nagtataka ako kasi nung pagpunta namin dito 2024 ng December, bago lang after 2 months siguro, ay hindi siya gaano kalamig. Ewan ko ba, baka siguro dahil sa dati ay nasanay ako sa aircon kasi naging OFW ako ng 6 years. 2017 hanggang 2023 na pagiging OFW. Kasi pag isa kang OFW sa Middle East ay puro naman aircon yung bahay. So siguro hindi nakakapanibago sa akin yung lamig. At yung 2013 na yun ay hindi pa ako nasanay sa loob na may aircon. I mean sa bahay na laging may aircon. Malamig. So nandito na guys, mapansin ko dito sa mga taxi na ito, malalaki pang UV. Unlike sa Metro Manila ay maliit. At dito naman tayo kasi guys, so SM Baguio ito. Dito ay maraming nabago. Lumaki siya kaliwat kanan. Kumain kami dito sa Mang Inasal kasi dumating kami 1:30. Malapit rin sa terminal yung pinag-check-in na namin ng kwarto. Nagpahinga kami ng 15 minutes ayun, tumabas para kumain. Kasi guys, umalis kami sa terminal sa Pasay o Maynila ay alas 9, so nasa 4 hours or more than 4 hours ang biyahe. Sinakyan namin ay bus. Kaya sa mga gustong pumunta sa Baguio ay galing sa Maynila, hanapin nyo lang yung terminal bus sa Pasay, Pasay Rotonda. Ang pangalan ng bus na yun ay Victory Liner. Proceed na tayo dito guys. Yung mga building dito ay para rin Quiapo, mga palengke ito guys. Changi-changi na yung nakikita nyo. Ang sarap mamasyal dito, maglakad-lakad kasi nga hindi ka pinagpapawisan. Pero kung hindi ka sanay sa aircon, sobrang lamig. Kasi tulad ng sinabi ko na sanay ako ng 6 years na pag natutulog ka sa bahay, sa kwarto, sa Middle East ay naka-aircon ka. Unlike na hindi mo na-experience ang ganon, so sobrang lamig. Ito guys yung makikita sa city mismo ng Baguio. Mga KFC rin, pero ang pinagkaiba lang talaga ay yung lamig at saka mabundok guys, hindi flat area ito. Pero ang sarap maglakad-lakad kasi nga hindi mo nararamdaman yung init. Lamig ang nararamdaman mo kaya hindi siya nakakatamad. Anyway guys, kung may magtatanong sa inyo, maganda ba ang Baguio City? Ang masasabi ko siguro, okay naman siya. Okay naman siya. Maganda rin naman. Napabalik lang ako dito kasi pinilit ako ni Utol. Silang mag-asawa na masyal. Sabi nilang dalawa, sumama na lang daw ako. So sabi ko pag-iisipan ko kasi may mga transaction appointment sa agency. Monday sana pero napunta sa Tuesday. Bakit ka mo? Kasi may appointment ako nung Monday. So ako pa rin yung nasunod ata. Eto na guys, sa ilang oras na paglalakad namin, masya, inabot kami ng gabi. Nulit namin kasi nga one night lang kami. Kinabukasan ng alas 12 ay umuwi na kami sa amin. So ito guys yung mga view pag gabi. Dito naglalakad kami kasi nawala kami. Umuwi kami dito sa bahay kung saan kami naka-check-in. Alam niyo ba kung anong oras? Alas 11 ng gabi. Talaga naman sinulit namin ang pamamasyal sa Baguio City. Pumunta kami dito sa Sky Ranch kasi kapag nasa SM ka, tatanaw mo ito, kaya pumunta kami dito. Akala ko ay sasakay kami pero hindi na kasi napagod na kami sa kakalakal. Kaya guys, sa pumupunta dito ay pwede kayong mamasyal dito. Mabangka-bangka, Ferris wheel, pero walang roller coaster dito. At so ayan ako siyempre nagpakita sa video para naman hindi masabi ng iba na hindi sa akin ang video na ito. Pagkatapos namin dito sa Sky Ranch, pumunta na naman kami sa night market. Ito guys yung night market na sinasabi. And fairness, maraming tao. Dito guys nakita namin yung
inihaw na balot. For the first time ko naman kakain ito kaya sinubukan namin. Sinubukan ko lang naman guys, isa lang kinain ko kasi matikman lang. Ganun din naman yung lasa eh. May malalasahan ka lang na galing sa ng usok. After namin dito sa balot na inihaw, dito na kami sa trade fair. Ito na yun guys, yung night market na sinasabi nila na binta ng mga ukay-ukay. Sobrang daming tao. Kaso, wrong timing kasi umaambon. Kung mapapansin nyo, yung iba may payong. Kaya sa mga oras na ito ay alas 8 ng gabi na. Dito ay wala akong nabili kasi nga wala akong pera. Pero umuwi na kami sa bahay. 6 AM gumising kami. Ito na naman, pinasyalan namin yung Mines View guys. Para may idea kayo, sige. Pag-uusapan na naman natin yung Mines View para sa mga taong hindi pa nakapasyal dito. Dami rin na bago dito guys kasi yung gate nila maganda na ngayon. At yung pagbaba mo may mahawakan ka ng mga metal yung para sa hagdan. Ito yung kapaligiran niya. Gilid rin siya ng highway guys. Hindi namin kaya lakarin hanggang doon sa bahay kasi malayo-layo ng oras. Kaya nag-taxi na naman. Itong dalawa lagi nakikita sa video ay yan si kuya. Yan ang kapatid ko, yan yung asawa. Ito guys ay nagsasalita ko pero dinaan ko na lang muna sa voice over para maintindihan ng mga taong hindi pa nakapasyal dito, sa mga taong nagbabalak pa lang pumunta dito. Ipapakita ko sa inyo ang Mines View na sinasabi. Ang masasabi ko dito guys ay maraming nabago, may nagbibenta ng flowers dito. I mean halaman ng maliit. At 2013 ay wala pa. Pero itong mga souvenir na ito ay nandyan na yan. Habang paglakad-lakad namin sabi ko, ang daming nabago. Yung hagdan nilagyan na ng metal, yung hawakan. Ayan o, mapapansin nyo guys. Habang nagbi-video ako, sabi ko, ang dami rin na bago dito. Bumabalik yung mga memories ko dati dito, 2013. Pero alam nyo ba, hindi pa ganyan kalinis. Mapapansin yung metal na hawakan, wala pa yan 2013. Ayan yung mga halaman na pagkakamahal-mahal. Yung maliit na halaman, 200. Nakadepende sa pangalan ng halaman. Kasi sabi nga nila ay hindi daw pag bumili ka ng halaman. Depende sa halaman na bibiliin. After ilang minuto, dahil dito na yung sinasabi ng Mines View, ang daming tao guys. Promise. Ang aga namin pumunta dito, 6:30. Hindi pa nga nagpapakita si araw, makikita nyo dyan sa video na ito. Madilim-dilim pa kasi nga hindi pa nagpapakita ang araw. Binidyoan ko kasi para mapanood ng mga taong hindi pa nakapasyal dito. Kaya panoorin mo ang sinasabi ng Mines View ng Baguio City. Yan po guys. Sa video ay maliit siya tingnan. Pero pag nandyan ka maaliw ka. Ang ganda tingnan guys, promise. Dito ay maaliw ka. Tapos ang dami ring tao. Ang natatandaan ko wala pa itong kinatatayuan sa mataas na yun. Ngayon maganda na yung panonood ng mga tao dito kapag nakatayo na. Unlike before na wala pa ito. Kasi before wala pa itong bakod eh. Kaya hira takot manood ng view. Bakit akala mo mahulog ka sa bangin. Pero nakakatakot before kasi nga wala pa yung bakod na yan. Ikaw ay nahulog dyan. Hindi yan lupa kundi bato-bato na pino. Sa halos isang oras namin dito ay lumiwanag na guys. Ito na maliwanag na ang view. Sobrang aga namin kasi hindi pa nagpapakita yung araw at saka yung ayan. Oh guys, makikita nyo ang dami ng tao dito. Halos hindi ka na makasingid dyan kasi nga yung iba nagpapapicture. Yan yung mga namamasyal din dito ng mga tao. Kaalyo naman kasi. Akala ko hindi ko nababalikan ito kasi sobrang lamig nung pumunta ako dito 2013. Alam nyo ba guys, nung kaming tatlo, nagdala kami ng jacket kasi sabi ko malamig. Kasi nga na-experience ko nung 2013. Pagdating namin dito, hindi naman sobrang lamig. So ulitin ko, siguro dahil sa 6 years na yun nasanay na ako sa aircon. Hindi sa pagyayabang kasi pag nasa Middle East ka or isa kang OFW, asahan mo aircon lahat ng bahay doon. So siguro nasanay ako. Ayan guys, so nagpakita na ako dito para naman masabi na sa akin ang video ito. So guys, sa mga nagpaplano pumunta dito, at least nakita nyo kung ano yung pwede nyo makita dito. Expected nyo na pupuntahan o papasyalan nyo dito sa mga sikat na pasyalan dito sa Baguio. Sa Mines View ay ito yung makikita. Meron dyan kabayo na pinipicturean or gagawin museum. So dito na naman tayo guys sa mga pagkain nila, yung mga pasalubong kung tawagin. Hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo dito. Ang daming pagpipilian dito guys. Ay before 2013 ay wala pa yan mga store na malalaki kasi dati maliit lang pa siya simentado. Ngayon ang ganda ng mga ano. Pero may nabili rin kami mga
pasalubong after namin sa Mines View ay pumunta na kami dito sa mahaba-habang tulay at saka ito yung The Mansion. Iba yung mahaba-habang tulay at saka iba yung The Mansion. Lalakad kami dito. Yung likod ko ay The Mansion. Ito naman pupunta namin ay dyan yung saunahan, yung hagdan na pagkahaba. Pupunta kayo dito, gawin yung background ito sa picture. Ang ganda guys. The most familiar sa Baguio. Pag nakapag-background ka dito ay sabi nila nakapunta ng Baguio. So itong dalawa na to laging nagpapapicture. Ito nilakad-lakad namin. Ang oras na ito siguro mga alas 9 na. Malamig pa kahit na may araw. Hindi ko naman masasabi na sobrang lamig pero sakto lang yung lamig. So ito na guys, naglakad-lakad kami dito. Nakikita nitong old na to ay si Catherine. Magpa-picture kayo dito guys kasi isa rin to sa pinakakilala dito sa Baguio. Napasyalan ng mga turista. Ayan guys, so ikukwento ko sa inyo kung paano kami nakapunta sa mansion. Before kasi 2013 ay hindi kami nakapasok sa The Mansion. Ito guys ay nakapasok kami kasi balikan muna natin itong hagdan na pagkababa. Nandito kami ngayon. Kukunan ko to para i-upload ko para naman sa mga taong magbabalak pupunta dito sa Baguio. Ay mapapanood nila kung pupunta ba sila dito or hindi na. O gusto ba nila ito? O nagandahan ba sila dito? Pag akyat mo doon sa hagdan, dito naman yung kikita mo or bubungat diretso sa'yo. Naman ito ay yung parang swimming pool papunta na sa The Mansion. May mga ilang tao dito kasi nga nag-exercise, nag-jogging. Siyempre tayo umiiwas rin tayo sa pagbibideo kasi baka mapagalitan. Kung napapansin nyo nandun yung The Mansion. Hindi ko napapansin pagkahaba-haba na pala ang pag-voice over ko guys. Hindi po madali mag-voice over. Sana i-share nyo naman para makita ng iba. Para magkaroon sila ng idea kung pupunta ba sila sa Baguio City. Maganda naman dito. Oo, maganda dito. Promise, puntahan na guys. Ayun. Sige, papakita ko sa inyo guys kung ano yung loob ng compound ng The Mansion. Siguro ito na yung panghuli na papasyalan namin itong The Mansion. Kasi kailangan rin namin habulin yung oras kasi uuwi kami ng alas 12 ng tanghali. Tapos namin dito mamasyal sa The Mansion. Nag-lunch na kami. After lunch, pumunta na kami sa kung saan kami naka-check-in para kunin yung mga luggage yung mga gamit namin para mag-proceed na kami sa terminal bus papuntang Maynila. Ito yung guys yung gate ng The Mansion. Nakapasok kami dito kasi kinausap nung asawa ng kapatid yung bantay dito na army. Siyempre bago ka dito makapasok ay kailangan mo mag-register guys. Tandaan nyo. Punta kayo dito sayang lang yung nyo. Kung hindi nyo susubukan itong loob ng The Mansion. Ito guys mag-register ka dito. Sa papasok namin sa mansion ay bawal i-video. Itong kinatatayuan ko ay nandito ako ngayon sa labas ng The Mansion. Yung bahay na ito. Hindi nyo ba alam ang laman ng bahay na yan na puti guys? Sige at least alam nyo ikukwento ko ito. Ang laman ng bahay na yan ay puro historical, presidential nung 2000 basta hanggang ngayon ng president. Palabas na kami sa gate guys kasi tapos na yung pagtutor ng isang tour guide sa amin. Kasi dyan sa loob ay bawal ka mag-video. Yan loob ng The Mansion, bawal ka mag-video dyan. Nakapag-video lang ako dito kasi nga walang nakakakita sa akin. Naisip ko guys, sabi ko at least nakapasok ako sa The Mansion. Kasi dati sabi ko anong laman yan? Yun pala ang mga kwento o mga larawan ng mga presidente dati. Hanggang ngayon. After namin The Mansion, nag-lunch kami. Ito na guys yung kakainin namin. Ito yung kinain namin sa kambingan. Hindi ko alam kung kaldereta ba to o adobo. Pero mas masarap pa rin yung luto natin na sinina. Yung ginisa lang siya. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. At sana nagustuhan mo. Pakishare naman ang video nito para naman mapanood ng iba. Kasi ginawa ko ang video na ito para sa lahat. Once again, maraming salamat guys. See you in the next video.